Tayo po ay sumandali pong tumayo upang sa ating paggalang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Roma, Kabanatang 3, talatang 21 hanggang 31. Romans chapter 3, verse 21 to 31. Ito po ang nakasulat. Ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao, hindi ito sa pamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya't ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, siya'y Diyos din ng mga Hentil. Sapagkat iisa lamang ang Diyos, kapwa niya tatanggapin ang mga Hudyo at mga Hentil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding-hindi. Sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita, maaari na po tayong makaupo. Tayo po ay sumandali pong manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Ito po ay nagbibigay ng buhay at nagbibigay, Panginoon, ng assurance sa aming pananampalataya. At sa umagang ito, ang aking pong dalangin ay kayo po ang magbigay po ng pagpapaliwanag, ng pagkakaunawa, kung ano nga po yung katotohanan na nais nyo pong kuha po namin sa pamagitan ng mga talatang ito na aming pong binasa. Dalangin ko po na kayo po ang magbigay ng kakayahan upang kami po ay hindi lang makaunawa kundi makasunod at na magkaroon ng tama pong pagpapahalaga sa mga katotohanan ito na aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Muli, Diyos, dalangin po namin na ang tapat na pangaral ng salita mo ang aming marinig sa umagang ito. At kami po ay gabayan nyo at dalangin ko rin po na ang mga mabibigkas, Panginoon, ay bibigay ng kalulatian sa iyong pangalan. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay testingin ko kung umaandar tong clicker. Ayan. Gumagana naman. Okay. This morning ay meron po akong napakalaking pribilehiyo na magpaliwanag ng isang passage na kung saan para sa akin ay isa sa mga passages na nahirapan akong aralin. At naalala ko yung usapan namin doon sa pastoral na kadalasan daw ay lalagay sa alanganin si Pastor Oli kasi yung mga verses daw na mahirap ang na-assign sa kanya. So, partida next week ay John 3:16, no? Romans 5:8, okay.
Pero sabi ko nga, at least ngayon, ang na-assign sa akin ay yung medyo mahirap naman na passage. So, nung aking pong pinaghahandaan tong passage na to, inaaral ko siya, sabi ko, mukhang may mga iba-ibang mga pwede nating puntahan, no? It's 10 verses, pero pag inaral po natin, napakarami po nating katotohanan na makukuha dito. Most probably, ang pinaka-familiar kayo ay sa verse 23, tama po? Yun po yung verse 23, yung pinaka-familiar po sa ating lahat. Ano po nga yung verse 23? For all have sinned and fallen short of the glory of God. Memorize po natin yan, tama? Yun po yung isa sa paborito po nating talata, especially when we're sharing the gospel. Pag inaral po natin ito pong kabuuan po ng chapter 3, makikita po natin na may magandang mga katotohanan itong pinapahayag. So nung aking pong tinitignan kung paano po ito mabilis na maipaliwanag sa loob ng mga 30 to 45 minutes na sermon, sabi ko, simplihan na lang natin as far as I can make it. So hinati ko po yung message na to sa dalawa lang. No? So kung makapapansin niyo po, yung ating sermon title is also the first part ng sermon, which is God's Grace Revealed. Tama? So yun po yung ating outline. And then the second part is actually more of an application, which is God's Grace Received. So ganun lang po siya. So in the first part, titignan po natin tatlong mahalagang katotohanan patungkol po sa kaligtasan na makikita po natin pag binasa po natin itong Romans chapter 3. Particularly if you look at verse 21 to 26, no, makikita po natin may tatlong mahalagang katotohanan tungkol po sa kaligtasan. Nandyan po yung justification, redemption, and propitiation. So hindi ko po alam kung gaano kayo ka-familiar, especially dun sa word na propitiation. Sabihin niya nga po yung propitiation. Ayun, nasabi niyo naman ng tama. Ang tanong, kaya niyo po bang ipaliwanag? Ano po ang definition ng propitiation without looking at the notes? Sige, sa tinatagal-tagal niyo bilang maging Kristiyano, pwede niyo po bang ipaliwanag sa katabi niyo ano po ang definition ng propitiation? Without looking at the notes, walang mag-google, walang magtatanong kay AI, ano ang ibig sabihin ng propitiation? Game. Okay? Salamat at may nag-e-effort. Yung iba, nagsabi na lang, wala akong idea dyan. Okay. So yun yung gusto nating aralin, no? Kasi maaring matagal na natin itong binabasa itong mga passages na ito at maaaring marami tayong alam tungkol sa kaligtasan, pero may mga konsepto tayong hindi natin masyadong napag-aaralan and partially papaliwanag natin mamaya bakit may ganon. And then towards the end, titignan po natin yung some applications. No? So that because we have received grace, that means there is no boasting, there is no discrimination, and there is no rejection of the law. So yun po yung pinaka magiging application po natin. Okay, so isa-isayin po natin. Saan po nang galing yung, bago pala tayo pumunta doon, naisip ko muna, kailan mo natin ipaliwanag yung verse 21 kasi malaki pong bahagi ito sa ating pag-aaral. Pag tinignan po natin, ang series po natin, di ba, dalawa yung mahalagang inaaral po natin. When we started itong series na to, Sermons, Sin's Grip and the Savior's Grace, tinignan muna natin tatlong bagay patungkol sa kasalanan. Tama po? Kung nandito kayo. So, tatlong mga messages tungkol sa kasalanan at to be followed by 3 messages about grace. And then last week, napakaganda po ng pagpapaliwanag tungkol po sa grace. Tama? Naalala niyo po ba yung acrostic na i-share sa atin ni Pastor Ronald? Ano po yung ibig sabihin ng GRACE? Ano po yung, kung naaalala niyo pa, yung sinabi niya last week? What does GRACE mean? God's riches at Christ's expense. Yan, salamat sa mga nakinig last week. So yun po yung review po natin, di ba? So kung titignan natin, as I was preparing this, sabi ko, madali ko na lang ipapaliwanag itong message na ito kasi nakinig kayo lahat last week. Kasi yung pag-aaralan natin yun will be building on do sa mga napakinggan natin last week. So, tignan po natin yung mga key verses. So, hindi natin hihimay-himayin lahat, no? But we're going to look at some key verses. So, unahin mo natin yung verse 21. At mas makikita natin to pag binasa po natin sa Ingles, no? Kasi minsan hindi na itatranslate ang maayos sa Tagalog.
So pag binasa po natin yung verse 21, yan. Nakasulat doon, "But now, apart from the law, the righteousness of God has been revealed, attested by the law and the prophets." Now, pag titignan nyo itong verse na ito, maaring sa tingin nyo, okay, that sounds normal. That looks normal. Kaya lang, intindihin natin anong sinasabi nitong talatang ito. At pag inaral po natin, makikita natin, ano ba talaga? Kasi ganito, analyze natin yung sentence of construction. Ang sabi, now, okay, so ngayon, but now, ano daw yung isang mahalagang nangyayari? Apart from the law, the righteousness of God has been revealed. So ang atin daw titignan, yung konsepto ng righteousness of God ay ipinapaliwanag, ipinapaunawa sa atin, or there is a revelation, no, may pinapakilala sa atin na konsepto ng righteousness of God na walang kinalaman daw sa batas. Okay? So apart from the law, there is now a righteousness of God that is being revealed to us, that is being explained to us, that is being exposed to us. Nakuha niyo po yun? Nakasunod po ba kayo? So, before, maaring ang interpretation natin, okay, so does that mean na before, there was a righteousness, no, that was revealed by the law? Yes. No? But now, there's another kind of righteousness that is being revealed. Tama? Nakakasunod po ba kayo dun sa thought? However, pag tinignan niyo po yung next sentence, ano pong kanya sinasabi? Attested by the law and the prophets. So, may pag-ulit na nabanggit kanina, apart from the law, but now it is also attested by the law. Nakasunod po ba kayo dun sa sentence construction na ito? Para bang ang pinapaunawa sa ating ganito? May bago ko yung ipapaunawang bagay na dati hindi nyo alam. Pero, kung talagang nakikinig kayo, alam nyo na to. Parang ganun ang dating. So, sa isang banda, mahalaga tong verse 21 kasi nagpapahayag ito ng isang mahalagang katotohanan. Ano po yun? Na para itong isang bagong bagay na ipapaunawa sa atin, pero in reality, hindi ito talagang bago. No? So ganyan yung parang foundation ng verse 21 as we study itong mga konseptong ito na ating aaralin. Now, ito, pahintulutan nyo akong magbasa. Imagine niyo nasa Bible school kayo ngayong umaga. Ito po yung isang katotohanan patungkol po sa tinatawag nating moral purity of God. Usually, when we talk about sin, we contrast it, or we have this idea of sin relatively to the holiness of God. Tama? Nang iniisip natin, ang kasalanan, pag ating tinignan, ay maaring ito ay nagpapahayag ng katotohanan na, okay, katulad ng isang definition na binigay, sin is missing the mark. Na kung ito yung pamantayan ng Diyos, hindi tayo nakaabot doon. So yun yung konsepto natin na kasalanan. No, maaring ito ay karumihan, no? Ito ay maaring nagpapahayag ng pagiging polluted. No? So ganoon ang konsepto natin ng kasalanan. Ito yung kasalanan, ito yung Diyos na banal. However, when we look at God, hindi lang po natin tinitignan yung tinatawag nating holiness niya, meron din tayo yung tinatawag na righteousness niya. Na sa isang banda, yung holiness ni God is distinct from His righteousness. Na hindi sila totally synonym. Sa paanong paraan? Ito yung paliwanag po dyan. Ayan. Ang sabi po dyan, the second dimension of God's moral purity is His righteousness. So the first part is holiness. No, the second part is His righteousness. That is, as it were, God's holiness applied to His relationship to other beings. The righteousness of God means, first of all, that the law of God, being a true expression of His nature, is as perfect as He is. So ito po yung unang konsepto na kailangan po nating maunawaan pag pinag-usapan po natin ang kasalanan. Na ang Diyos, hindi lang siya sa banal in the sense na kakaiba siya at siya po ay malinis na malinis, meron pong aspeto ito ng tamang relasyon.
So ito yung social dimension ng tinatawag natin ng holiness or moral purity. Although ang tamang term nga nito ay righteousness. Isa pang konsepto nito, yung tinatawag ng perfection. Kaya pag binasa po natin, halimbawa, itong Psalm na 19, di po ba? Ang nakasulat po dito ay pagpapahayag kung gaano kabuti at ka-perfect yung salita ng Diyos, particularly talking about the law of God. Bakit po ito mahalaga? Tignan niyo po kung paano siya dinidescribe. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. So dito kung ating titignan, and then towards the end, the decrees of the Lord are firm and all of them are righteous. So, sa isang banda, ito yung gusto kong makuha natin pag binabasa natin to. When you talk about the law, it is something good. Okay? Kasi, bakit natin kailangan itong emphasize sa panahon natin ngayon? Kasi dumarating yung pagkakataon, whether in practical aspects, or even minsan sa mga doctrinal debates, na para bang sinasabi na ang batas ay masama. Na tayo ay pinalaya na sa batas dahil tayo ay under grace na. Nakuha niyo yun? Para ma-emphasize yung kabutihan ng grace, binamasama natin yung batas, yung mga utos ng Diyos. Na para bang ang kabutihan ng pagiging Kristiyano, malaya ka na hindi na sundin yung batas kasi masama ang batas. No, parang may ganun, parang may campaign against the law na ang batas ng Diyos ay masama, kaya ngayon nasa grace na tayo, then we are now free, and now we are, blessed, no, because we are no longer under the law. Ang kailangan daw natin maintindihan, ang batas ay mabuti. And I would rather say, even yung literal ng mga batas na meron tayo sa mundo, mabuti po yan. Ang mga batas na ito ay may purpose. At mahalaga po na makita po natin ang kahalagahan nito, and especially the laws of the Lord. They are good. No? Yun po yung kailangan po nating ma-appreciate. Now, how should we understand this? No? The righteousness of God also means that His actions are in accord with the law He Himself has established. He is the expression in action of what He requires of others. For example, ito po yung discussion ni Abraham kay Jehovah. Far be it from thee to do such a thing, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. So si Abraham nagsastruggle siya, sabi niya, Lord, gagawin mo ba to? Napapatay mo yung mga masasama kasama sa mga mabubuti? Para namang hindi tama yun. Have you ever struggled with the idea of this justice of God? Na parang, Lord, unfair mo naman. Bakit yung mga mabubuti, nahihirapan, yung mga masasama, parang pinagpapala mo pa? Have you ever struggled with that? Yung idea na yun. Na parang bang unfair si Lord? Na parang, bakit lahat nag-suffer? Bakit lahat nahirapan? Wala ba kang parang special privilege na ibibigay mo sa mga mabubuti? And in that statement, nagpapahayag ng isang mahalagang pagtatanong. Si Abraham, sabi niya, far it be from thee to do such a thing. And then sabi niya sa dulo, shall not the judge of all the earth do right? Pag tinanong ko po kayo, sa tingin niyo po ba ang Diyos ay gumagawa ng tama? Tingin niyo po. Pero ito yung mas mahalagang tanong na ito, medyo magiging philosophical tayo ng konti. Sige, naniniwala kayo na gagawin ng Diyos ang tama. Pero ano yung tama? Ang tama ba, sabi ng mga realist, is it God choosing the right because it is right? Ibig sabihin, ang tanong niya, what He calls good could not have been designated otherwise. For there is an intrinsic good in kindness and an inherent evil in cruelty. Ang sinasabi niya ganito, ginagawa niya ang Diyos ang tama kasi alam ng Diyos yun yung tama. Yun yung sinasabi po ng realist. Ang mga nominalist, ang sinasabi nila, kung ano yung choice ni God, yun yung nagiging tama. So kung halimbawa ganito, the reason why it is good because God chose it to be good. Pero kung pinili niya Diyos ang masama,
yung definition natin ng masama, nagiging tama yun kasi yun ang pinili ng Diyos. Nakuha nyo? Is something good by nature? Or kaya siya nagiging good or tama kasi yun yung pinili ng Diyos? Or pwede bang yung masama sa paningin natin magiging tama kasi sinabi ng Diyos, tama ito? Halimbawa, ang pagpatay ba ay mali dahil mali ito? O pwede itong maging tama pag ang Diyos na yung gumawa nito? Ano ang nagdidetermina kung ang isang bagay ay mali o tama? Ito ba ay natural na tama o natural na mali? O kung ano ang gawin ng Diyos, yun yung tama? Anong sagot nyo? Nasaan kayong kampo? Mag-survey tayo. Ang isang bagay ba ay mali sa lahat ng panahon? O ang isang bagay ba ay pwede maging tama pag sinabi ng Diyos, tama iyan? Curious lang ako. Sa unang maliwanag ba yung tanong? Sino ang nagsasabi na isang bagay ay tama sa lahat ng pagkakataon, whether piliin niya ng Diyos na tama? Taas ang kamay. Okay, may nagtaas na ilan. Salamat sa matataas na tapang na loob nagtaas. Sino ang nagsasabi na ang bagay ay tama kasi sinabi ng Diyos, tama yan? Ay, mas maraming nagsasabing gano'n. Okay. Sa tingin nyo, sino yung tama sa inyo? Sabi ni Millard Erickson, sa tingin niya, magkahalo siya. Na may mga bagay na kung titignan natin, tama yan. May mga bagay mali yan. At hindi pipiliin ng Diyos na gawing tama yung mali. So yung ating pagkakaunawa ng mali at tama, kailangan nating tignan, may mga bagay bang mali sa lahat ng pagkakataon? At may mga bagay bang maaring maging tama pag sinabi ng Diyos, tama yan? Alam niyo bakit mahalaga to? Kasi doon tayo pupunta sa kaisipan ng grace. Kasi maaring ang tinitignan ko ganito maaring yung iba sa inyo, iniisip yung grace na ganito. Nagkasala ang tao, di ba? O anong dapat kaparusahan ng kasalanan na alam natin? Kamatayan, di po ba? Ang sasabihin lang ni Lord, okay na, patawarin na natin. That's grace. Ganun lang ba yun? Ganun lang ba ibig sabihin ng grace na hindi mo tinanggap yung para sa'yo? Basta ganun lang yun. Pwede bang mangyari yun? So, let's look at grace based on these 3 words na makikita natin doon sa ating passage. Ay, hindi ko pala lagay doon. Okay. So, una-unahin, isa-isahin natin. Justification muna. Sige, balikan natin yung... Yan. Hindi, yung verse. Verse 24. Ayan. Saan ba ako dapat ito? Ayan. Yung term na justified, ginamit sa verse 24. Ang sabi doon, they are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So marami sa atin familiar na sa word na justification, tama? Pero sa ordinary words o ordinary usage, ano yung ibig sabihin ng justified? Pag sinabi mong gina-justify mo ang isang bagay, ano ibig nating sabihin? Ang ibig sabihin natin usually doon ay sinasabi natin tama yan. Tama? Parang gumawa ka ng mali. Ang justification ko kasi nagmamadali ako kaya ako nag-beat ng traffic light. So okay lang yun. Nakuha yun? Yun yung justification natin. Na palagpasin mo na to kasi may ginagawa naman akong tama. O may maganda naman akong hangarin. Okay? So, I'm not debating the morality of that. Ang sinasabi ko lang, yun yung ibig sabihin natin ng justification, di ba? Gina-justify natin yung behavior natin. However, when we talk about justification in terms of grace, anong sinasabi po natin dyan? Ito po yung isang technical definition na binigay po ni Michael Bird. Sabi niya, justification is forensic as it denotes one's legal status, not one's moral state. Nakuha niyo po yun? Ano po ang pinapatukoy ng justification? Isang bagay na totoo tungkol sa estado mo, hindi sa moralidad mo. So maaring ito, nagkakasala ka pa rin, pero in the eyes of God, you are just. You are made righteous. But you are still sinning. But kumbaga in the eyes of the law, you are blame-free.
Yun po yung kahalagahan ng justification. Nakikita niyo yun? Justification is our judicial status in front of God. So maaring yun nga, maaring sinasabi ng batas, you are not guilty. Pero gumagawa ka pa rin ng kasalanan. But in the eyes of the law, you are declared not guilty. So ito yung tanong, di ba? Pag inisip mo ngayon, pwede ba yun? Naranasan nyo bang makapanood ng isang trial na alam ng mga tao, yung taong yun nagkasala. Pero sabi ng judge, not guilty. Anong feeling nyo? Alam ng lahat ng tao, ginawa niya yung krimen. Pero anong problema? Hindi na patunayan sa korte. At ang sabi ng judge, not guilty. How would you feel? Ha? Anong pakiramdam mo? Alam mong, siya yung gumawa ng krimen. Ginawa niya talaga yun. Pero according to the law, dahil kulang ebidensya, dahil hindi na-prove yung guilt ng tao, laya siya. Okay lang ba sa inyo yun? Now, tignan nyo ngayon to sa ating buhay. Nagkakasala ka ba? Gumawa ka ba ng kasalanan? Kristiyano ka na ngayon, nagkakasala ka pa rin. Pero sa harap ng Diyos, you are justified. You are declared not guilty. Okay lang ba yun? Next part. Tignan natin yung redemption. Ano yung ginamit na word sa redemption? It's still in verse 24. Sabi dyan, they are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ano ngayon yung ibig sabihin ng redemption? This is another word na ginagamit natin pag in connection with salvation. Ano yung ibig sabihin ng redemption? Sige, sabihin mo muna sa katabi mo. Ito yung meaning ng redemption in connection with salvation. Sige, go. Sabihin mo sa katabi mo. Huwag kang magbabasa ng notes. Yung iba, nagbabasa ka agad eh. Subukan mo muna yung paliwanag based on your understanding. Sige. Okay. Naipaliwanag nyo na? O, ito yung isang explanation na binigay ni Ligon Duncan. Sabi niya ganito, redemption means to secure the release or recovery of person or things by the payment of a price. It is a covenantal legal term closely associated with ransom, atonement, substitution, and deliverance, thus salvation. So ano yung simpleng paliwanag natin dito? Pag pinag-usapan natin ng redemption, may binibili. Ano yung binili? Tayo. Saan tayo binili? Kanino tayo binili? Ito yung maganda pag-isipan. Kanino tayo binili ng Diyos? O saan tayo binili ng Diyos? Binili tayo sa kasalanan? Kanino tayo binili? Ng Diyos. Noong unang panahon, may konsepto na tinatawag na ransom theory. Alam niyo ba, sino nakarinig na ng ransom theory? Yung ransom theory, ito yung sinasabi niyan. Dahil daw sa kasalanan, ang lahat ng tao ngayon ay captive na. At tayo ay nasa kapangyarihan ng kasalanan. Therefore, ang may-ari sa atin ay sino daw? Yung diablo daw. So ang ginawa daw ng Diyos, sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, binili niya tayo sa diablo. Nung unang panahon, ganun yung malawak na katuruan. Ngayon, hindi na ganun. Kasi imagine mo, nagbayad ang Diyos sa diablo. Di ba? So sinasabi natin dito, yung konsepto ay hindi natin kailangang i-connect sa diablo. Maaring yung konsepto ng kasalanan na banggit ng iba, doon tayo binili. Yung kabayaran ng kasalanan na kamatayan, binayaran ng Diyos, sumalaya ngayon tayo sa paghuhukom ng kasalanan. So doon tayo binili. Bakit ito mahalaga? Ang sabi sa isang awitin ganito, He paid a debt He did not owe
because we owed a debt we could not pay. Yun po ang katotohanan daw ng buhay natin bilang Kristiyano. Na tayo may utang, hindi natin kayang bayaran kahit na anong gawin natin. Pero ang Diyos, sa kanyang kabutihan, binayaran niya ito. Yun po yung kahalagahan po nitong konsepto ng redemption. Na pag sinabi ng Bible, you have been redeemed. No? At sabi niya dito, hindi ka lang binili ng basta anong halaga. Sabi, you were bought at a price, so glorify God with your body. So napakahalaga po nitong konsepto ng redemption kasi dito po pinapakita yung kahalagahan po. No? And so when we celebrate communion, di ba mamaya, ito po ay nagpapaalala sa atin na hindi basta-basta yung ginawa ng Diyos para sa atin. Now, punta tayo sa propitiation. Yan, gusto ko itong maintindihan nyo kasi sa isang banda it can be controversial eh. Ano yung sinasabi ng propitiation? Nakakatang twister, no? Itong concept na ito, makikita natin sa Romans 3:25. Sa NIV, ang translation, God presented Christ as a sacrifice of atonement. Okay? Sa ibang translation, makikita natin dyan, sa ESV, whom God put forward as a propitiation by His blood. So, depende sa Bible version mo, hindi mo makikita yung word na propitiation. Pero yung concept nandoon. Nagets nyo? Okay? So, nandyan yan bilang isang halimbawa kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus dun sa krus. Now, bakit ito mahalaga? Ito ngayon yung konsepto. Ang isang mahalagang konsepto ng propitiation nandito sa Romans 5:9. Ano po yan? Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we save by Him from the wrath of God. So ito yung isang konsepto na hindi gusto ng maraming tao daw ngayon. Ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan sa krus ay sa pamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus, yung galit ng Diyos na pawi. Naranasan nyo na bang magalit ng husto? Naranasan nyo na? Yung sobrang galit na parang nanakit na kayo o nakasira na kayo ng bagay. Meron ba? Naranasan nyo ba yung sobrang magalit, tapos yung lahat ng galit nyo na ibuhos nyo? Na pagkatapos yung ilabas yung galit nyo, parang humupa na kasi lahat na ng galit nyo na ilabas nyo na. Naranasan nyo na yun? Sa mga lalaki dito, naranasan nyo na ba yun? Yung nakipagsuntukan kayo kasi parang galit lang kayo sa isa. Tapos pagkatapos yung magsuntukan, okay na kayo. Solved na. Kasi nalabas mo na yung sama ng loob mo. Pero bang nakaranas nun? Ako lang? Minsan kasi ganun eh. Minsan kailangan mo lang ilabas yung galit mo eh. Na pag nalabas mo na yung galit mo, alam mo, may kailangan ka lang suntukin. Di ba yung iba may punching bag? Pag wala kang makitang punching bag, kung anong masuntok mo lang. Pwede naman yun. Pero minsan ganun yung konsepto ng galit na parang pag nalabas mo na siya, pumapayapa na. Ang imahe daw sa krus ay ganito. Yung galit ng Diyos sa kasalanan ng lahat ng tao, ibinuhos niya sa krus. At pagkatapos niyang ibuhos sa krus, lahat ng galit niya, napawi na. Imagine nyo, gano'ng karaming kasalanan ng binuhos ng Diyos? Kasalanan ng lahat ng taong pinanganak at hindi pa ipinapanganak. Kasalanan ng bawat isa sa atin simula nung pinanganak tayo hanggang mamamatay tayo. Lahat ng kasalanan yun ibinuhos sa krus. At sino umako nun? Ang Panginoong Hesus. Ganun ang description ng Bible sa propitiation. So ito ngayon yung tanong as an application to all of these things. That now na unti nating naintindihan to, how do we then receive this grace of God? Tatlong bagay na mabilis. Unang-una, ang sabi po dyan sa atin sa Romans 3:27, where then is boasting, it is excluded because of the law that requires works? No, because of the law that requires faith. So dito, pag atin daw matanggap na ito yung totoong nangyari sa atin, na tayo'y napatawad sa ating mga kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos,
ang epekto nito sa atin bilang Kristiyano ay wala nang mayabang sa atin. Wala nang magyayabang sa atin. Kasi alam natin na ang kapatawaran ng ating kasalanan ay dahil lamang sa ginawa ng Diyos at walang kinalaman sa atin. It is totally apart from us. There is nothing that we have contributed to earn our salvation. There is nothing that we have ever done and we will ever do to contribute to God forgiving us of our sins. Because we are totally unworthy. Ganun po katindi ang katotohanan kung kaya ang walang sino mang Kristiyano ang pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos at sasabihin, karapat-dapat akong tumanggap ng pag-ibig mo. Yun po yung una. Wala pong karapatan ng tao na magyabang, maging daw po si Abraham na kinilala ang kanyang pananampalataya na sinasabi niya, hindi po siya nagyayabang sa harapan ng Diyos. Pangalawa, wala ding pong discrimination. Ano po ang sinasabi po natin dyan? Yung mga Israelita, nung unang panahon, nagyayabang. Bakit? Sila daw yung merong batas. Sila yung merong law. Sila yung people of God. Sila yung taong pinagpala. Ang mga Hentil, ang mga Griego, itsapuera kayo. Kami yung paborito ng Diyos. Ano ang pinatunayan ng batas? Sabi po ng salita ng Diyos, is God the God of the Jews only? Is He not the God of the Gentiles too? Ano sinasabi po sa atin dyan? Lahat po ng tao, Hudyo man o Hentil, lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo ay hindi karapat-dapat sa kabanalan ng Diyos. In application, ano po ibig sabihin sa atin ito? Simple lang. Kung sa tingin mong napakasama mong tao, ang sabi ng Diyos, totoo yan. Pero ang sinasabi niya, kumpara sa pinakamabuting tao na nandito ngayon, pantay-pantay lang kayong masasama. At kung sa tingin mo daw ikaw ay mabuting tao, ang sabi ng Diyos, wala kang pinagkaiba sa pinakamasamang tao dito. Sa pinakamasamang taong nasa kulungan ngayon. Sa pinakamasamang taong nagtatago kung saan ngayon. Pantay-pantayan tayong makasalanan at karapat-dapat sa paghuhusga ng Diyos. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki at wala tayong pwedeng sabihing mas mapabor ang Diyos sa akin. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. At dahil doon, ang sabi nga po natin dito, hindi po natin pwedeng sabihin na masama ang batas. Ngayon bakit po ito? Sa ating pag-aaral, especially kung nandito po kayo last week, naintindihan natin ang batas ay nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos. Yung importanteng verse doon nagsabi na while sin increased, grace increased all the more. Ito po yung nagpapahayag sa atin na tayo pong lahat ay dapat magpasalamat sa batas sapagkat ang batas na ito nagpapakita sa atin kung gaano natin kailangan ng Diyos. Na wala tayong pwedeng maipagmalaki sa harapan ng Diyos. Na tayong lahat, kung ito ay ating babasahin, ay ito po yung nagpapahayag ng ating kakulangan. And so pag binabasa daw natin ang salita ng Diyos at nakikita natin yung pamantayan ng Diyos, ito yung dapat mong gawin, ito yung hindi mo dapat gawin. At nakikita daw natin, Lord, ang hirap niyan. Imposibleng magpaka-Kristiyano. Ang taas ng standard mo. At ang sasabihin natin dapat doon ay, Lord, salamat. Kasi pinapaalala mo sa akin muli na kaya lang ako nakakatayo, kaya lang ako nakakapaglingkod, kaya lang ako nakakalapit sa harapan mo ay dahil sa iyong biyaya. Kaya salamat sa batas na ito na nagpapahayag ng aking kasalanan, nagpapakita ng aking kakulangan, sapagkat kung gaano nito pinapakita kung gaano ko karumi, doon din pinapakita kung gaano kakabanal at gaano kadakila ang iyong biyaya sa aking buhay. Sa ating pagtatapos, nais ko pong basahin lang ito pong huling bahagi ito. Ang sabi po ni Dr. Lloyd Jones, ito daw sa Romans 3:21-31, here is the very heart and center of the gospel. And the history of the church throughout the centuries shows this clearly. It is when men and women have gone wrong here that they have gone into heresy, have gone astray, and the church has lost her power. This is the message. Jesus Christ and Him crucified. It is the heart of the gospel, so we really cannot afford to be uncertain as to its teaching.
Ano po ang mensahe po natin na ating pong ipinapangaral? Ang Panginoong Hesus. At ang mensahe ng krus, ito po yung sentro ng ating pananampalataya. Huwag po natin itong kalimutan, huwag po natin itong ikahiya. Patuloy nating damhin ang kahulugan po nito at patuloy tayong mamuhay ayon sa katotohanan ito. Tayo po